Bakit tinatawag si Jesus na firstborn sa Bible? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Paul Mendoza, Archie Ganga, and Jerome Lacandula. Maraming salamat po sa inyong pagiging parte nitong ating channel. Binabati ko rin po ng happy birthday yung aking kaibigan si August Carion at hello rin po sa iyo May Estrella. Now, yung topic po natin ay may kinalaman po sa batas. Tinatawag po natin itong primogeniture law. Pag sinabi po nating prime, it means first. Pag geniture, Genesis, it means birth. So, first birth, firstborn. So, may kinalaman po ito sa pagiging panganay. In biblical times, primogeniture referred to the right of the firstborn son to inherit leadership authority and a double portion of the family estate. While this practice was rooted in human tradition, it ultimately pointed forward to Christ, the true and ultimate firstborn. Si Jesus Christ po yung pinakakatuparan ng firstborn sa Old Testament. Si Jesus po yung totoong firstborn. In Him, God's inheritance is not given by bloodline or human merit, but by grace. Jesus, as the firstborn over all creation, over the dead, and over God's redeemed family, secures for us an eternal inheritance that far surpasses earthly possessions. So, pag sinabi po nating primogeniture law, isipin niyo po muna si Jesus siya yung panganay, pinakapanganay. Sabi po rito sa Colossians chapter 1 verse 15, "The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation." Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sa Pilipinas po, nung unang panahon, nung tayo ay sakop pa ng mga Espanyol, meron tayong primogeniture law. Ibig sabihin, kung ikaw ay panganay, marami kang privileges. Ikaw yung magmamana ng ari-arian, ikaw yung pinakauna sa magmamana sa lahat, no? Pero, nung dumating yung mga Americans at nagkaroon tayo ng sarili nating constitution, tinanggal na yon, yung primogeniture law. Ngayon po ay pantay-pantay na yung magkakapatid. No? Pag namatay yung parents, tapos may mamanahin kayong lupa, may mamanahin kayong property, hahatiin nyo yun, mga magkakapatid. Pero nung unang panahon po, kahit po sa Biblia, merong ganoong kultura, na merong ganoong batas, na yung firstborn, siya yung magmamana ng lahat. Now, si Jesus Christ po rito, sinasabi rito, He is the firstborn over all creation. Marami pong mga maling katuruan ang kinukot itong verse na ito at sinasabi si Jesus nilikha lang ng Diyos. Hindi po totoo yon. In fact, sinasabi po ng Colossians chapter 1 na si Jesus Christ, He is the agent of creation. Walang malilikha kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ay hindi nilikha, kundi Siya ang manlilikha. Kaya po yan po yung ibig sabihin ng firstborn over all creation. Hindi ibig sabihin na una siyang nilikha ng Diyos Ama. Tapos, sumunod na yung creation. Hindi po yun ang ibig sabihin. Sabi nga po dito sa Colossians chapter 1, 15 hanggang 18 para mas mabasa natin ang buo. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Tayo po ay naniniwala sa Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. And God created all things through Jesus Christ. Kaya po yung pinakauna nating puntos para sa devotion natin na ito. So una po, ruler. Jesus is the firstborn over creation. Sabi po ng verse natin, tuloy ko po yung pagbasa, Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. So dito po sa Colossians, ina-argue ni Apostol Pablo yung preeminence of Christ. Ibig sabihin si Jesus yung supreme, pinakamataas sa lahat. He is
the highest. He is the supreme over all creation. So yung Colossians po, pag binasa nyo, yun lang yung pinaka-point ni Paul, supremacy of Christ. Kasi yung mga tao long time ago, inisip nila si Jesus mababa lang. No? Ordinary yung tao lang, or ordinary prophet. Yung iba naman ay isa lang siyang teacher. Pero sinasabi ni Apostol Pablo, no, He is God. And He is supreme over all creation. And He is the ruler of the world. Siya yung namamahala sa lahat. Pangalawa po, rescuer. Jesus is the firstborn from the dead. Kaya po dito sa binabasa natin na ito sa bandang huli, and He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead. Sabi po rito sa Revelation chapter 1 verse 5, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. So dito, binanggit na naman yung ruler of the kings of the earth. Tapos binanggit po yung firstborn from the dead. Panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Now, ano po ibig sabihin ng rescuer? Si Jesus Christ po yung nag-rescue sa atin mula sa mga patay. At pag sinabi pong firstborn, siya po yung unang nag-resurrect, unang nabuhay mag-uli. Tayo po ay kasunod na magre-resurrect sa pamamagitan ng resurrection ni Jesus. Tayo po ay, kumbaga, ay inilagay na sa katawan ng Panginoong Jesucristo. So, when Jesus rose from the dead, tayo rin ay kasama ng muling binuhay ng Panginoong Jesucristo. Isipin niyo po yung union. Medyo malalim po ito sa Bible, no? It's a mystery. Na tayong lahat ay na kay Kristo. Kaya po yung church ay tinatawag na body of Christ. Kaya nung nabuhay ang Panginoong Jesucristong maguli, tayo rin ay nabuhay na kasama niya. And kung ano yung katawan niya nung nabuhay siya maguli, later on, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, tayo rin ay bubuhayin maguli. At yung katawan natin ay kapareho ng katawan ng Panginoong Jesucristo, hindi nabubulok, hindi naghihirap, hindi nagdurusa, hindi namamatay sa gutom, walang sakit na pwedeng maramdaman. So, si Jesus, siya yung bumangon mula sa mga patay, at tayo rin na kay Kristo ay iniligtas niya mula sa kamatayan. Kaya nga mga kapatid, sabi ni Jesus Christ sa mga kapatid ni Lazarus, kung ikaw ay nananampalataya sa akin, you will live even though you die. Kahit mamatay ka, mabubuhay ka maguli. Because I am the rescuer from the dead. Nanggaling na ako ron. Galing na ako sa kamatayan. Ginapi ko, nilupi ko ang kamatayan. At kung sino mang nananampalataya kay Kristo ay nalupig na rin ang kamatayan. Because Jesus rescued us from the power of death. Kaya po tinatawag si Jesus na firstborn from the dead. Jesus Christ has authority over death. He has power over death. And number 3 po, Redeemer. Jesus is the firstborn over His family. Si Jesus Christ po yung pinaka-leader ng church. Kaya maganda po, basahin niyo po yung mga verses na nilagay ko po rito. Parang bumabalik-balik tayo kasi ganun yung line of thoughts ng Apostol Pablo. Verse 18, and He is the head of the body, the church. Tayo po yung body. Tayo yung church. Tayo yung katawan ni Kristo. He is the beginning and the firstborn from among the dead. And then sabi po sa isang verse sa Romans chapter 8 verse 29, tinawag na naman siyang firstborn dito. Pero ang sabi po rito, firstborn among many brothers and sisters. Ano po yung point dito sa Romans 8:29? Sabi po rito, sapagkat ang mga nakikilala niya ng una pa ay tinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Tayo daw mga kapatid ay magiging katulad ng Panginoong Jesucristo. We will conform to the image of the Son of God. Hindi po ba tayo na-excite mga kapatid na someday we will become like Jesus? Makikita natin siya ng mukhaan, 1 John 3:2. At kung sino siya, kung ano itsura niya, kung ano yung hindi physical na itsura, kundi yung status, yung state, yung perfection. Kung paano perfect si Jesus, magiging perfect din tayo, and we will have fellowship with Jesus Christ forever and ever. At sabi po rito sa verse na ito, magiging katulad tayo ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ano pong ibig sabihin nito? Firstborn. Siya po yung perfect, tayo magiging mga perfect din.
Isipin niyo po kung meron kayong panganay na kapatid na sobrang bait, sobrang matino, na gusto mo maging katulad niya. Firstborn siya, no? Panganay ninyo sa magkakapatid, to siya yung pinaka magandang modelo. Tapos lahat tayo gustong tularan siya. Ganun po tayo kay Kristo. He is our firstborn. Yung image niya, yun yung magiging tayo someday. Redeemer. Tayo tutubusin ng ating Panginoong Jesucristo mula sa ating makasalanang katawan. At gagawin niya tayong perfect just as He is perfect. Jesus is the firstborn over His family. Now, pag in-apply po natin ito sa ating mga buhay, 3 R din po. Simpleng-simple lang. Number 1, rule with Christ over creation. Si Jesus Christ, He is the firstborn over creation. He is ruling over creation. At sinasabi po ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 6 at maraming mga verses sa Bible na tayo rin ay kasama ng nakaupo sa trono ni Kristo even right now. Even right now, si Jesus nandun sa trono, pero yung mystery ng union with Christ, na si Jesus nasa trono niya doon sa langit, pero tayo kasama niya nang nandun na naghahari. Ano po ibig sabihin ito? Para pong si Jesus ay, isipin nyo, si Jesus ay isang Roman Emperor. Tapos tayo ay inilagay niya sa mga iba't ibang mga probinsya. At doon, si Jesus naghahari sa isang lugar, sa Rome, pero siya sa langit po, siya nasa langit. Tapos tayo nilagay niya tayo sa earth. At tayo nagkasama na naghahari ni Kristo doon sa ating pinaka capital. Yung capital po natin nandun sa langit. Tapos tayo nakadestino sa earth. We are reigning with Christ in the heavenly realms. Ayan po yung sinasabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 6. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Nakaupo na tayo naghahari. Kaya po kung ano yung kalooban ng Diyos doon sa langit, dapat ginagawa natin sa lupa because we are colonizing this world. This is a territory of Christ. At tayo po yung representative niya. Rule with Christ over creation. Kinakankar po natin yung earth, mga kapatid. Number 2, reflect the newness of life in Christ. Dahil po ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay, at sinasabi po na Apostol Pablo sa Romans chapter 6, na yung resurrection ni Jesus Christ, yun yung nagsisilbing bagong buhay natin. So that we may be able to live the newness of life. Kaya po, kung sino man na nakipag-isa kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang dati niyang pagkatao ay wala na, lumipas na, sapagkat siya ay bago na. Kaya mga kapatid, kung ikaw nakakilala sa Panginoong Jesucristo, kitang-kita mo yung pagbabago sa iyong sarili. And I hope may nakikita ang pagbabago sa iyong sarili kasi ikaw ay bago ng nilalang. Kung walang nagbago sa iyo, you have to question yourself kung ikaw ba'y talaga naging Kristiyano. And pangatlo po, resemble the character of our elder brother. Yan po ay nakasaad sa Romans 8:29. Yun talaga yung gusto ng Diyos. Pag tinanong mo si Lord, Lord, anong plano mo sa akin? Sasabihin sa'yo ni Lord, ang plano ko sa'yo, maging katulad ka ni Jesus. I want you to resemble your elder brother. I'm sure no, marami sa atin dito, merong mga magulang, sinasabihan yung mga anak, maging kagaya ka nga ng kuya mo, o maging kagaya ka nga ng panganay na ate mo, kuya mo, kung sino man. Kasi nga, sa isang family, laging may role model. Tapos yung mga tumataliwas, laging sinasabi ng parents, tinabi yung kuya mo, tinabi yung ate mo, gayahin mo nga. Si Lord din, ganun, pag tinanong mo, Lord, ano bang plano nyo ano bang gusto nyo yung mangyari? Ang sasabihin sa ni Lord, I want you to conform into the image of my Son, one and only Son, Jesus Christ. Yan yung plano ni Lord sa iyo, kapatid, sa akin. To conform. Maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Resemble the character of our elder brother. And by the way, mga kapatid, bago po magtapos, no? Pag tayo nananalangin, wag nating tawagin si Jesus na Papa Jesus. Papa Jesus. Wala po sa Bible yon yung Papa Jesus. He is our elder brother. No, na nagmalasakit sa atin. Yung tatay ni Jesus, yun yung Heavenly Father natin. Kapag si Jesus, tinawag mong Papa Jesus, magiging lolo mo yung God the Father. So, huwag mong tawagin si Jesus Papa Jesus. Now, para po sa discussion, what is the importance of understanding that Jesus is the firstborn? Anong kalagahan po na alam natin na si Jesus Christ po yung firstborn? At tayo po yung manalangin. Sovereign Lord, thank you for showing us through Scripture that Jesus is the firstborn over all creation. Firstborn from among the dead, and the firstborn among many brothers and sisters. Thank you for Jesus, the true firstborn, who made a way for us to be included in your family.
You have taken us from dust, even from a sinful lifestyle, and united us in Christ. It is a wonderful privilege to become co-rulers and co-heirs with Christ. I am what I am because of your grace alone. May I live each day honoring Christ, my Savior and inheritor of all things. To your name be glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Ma'am Catalina na partner po natin sa mga devotions natin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.